Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. And mag-update po tayo muli. Ayan. Of course, don't forget to subscribe sa ating channel, Stock Play. Then paki-press na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan. So take note po. This is not a financial advice. At ano lang to, no? For info lang to, guys. Ayan. Let's start with SPNEC. So ngayon, kung titignan natin yung chart na to, nag-rally, ano? Solid, guys. Okay. Solid yung kanyang run. Pero hindi pa rin overbought. Okay. So, sinabi natin before, nasa price discovery na to. Okay. From here sa may low, i-check natin. Kasi nag-breakout na, no? Of course, panibagong trend na to since nung na break yung neckline, ano? Ayan. So ngayon, sukatin natin. Okay, from here tas hanggang dito 40%, ano? Almost good siyan. Tapos sa daily chart, check natin kasi dito, of course, ito na yung confirmation, no? So nag-breakout sa may 200 and sa may taas, then pull back, tapos push. Okay? So it means good siya, no? And kung i-consider natin to, dapat mag-hold sa may support. Ayan, sa 1.25. Ayan, sa may loob ng green box. Since may mga touches dito before. Ayan, no? Then, yung next possible natin dito, resistance. Dito pwede. Somewhere here meron, pero overbought, overbought. So, for this one, dito meron. Of course, dito rin meron. Okay. So, sa immediate support, I think dito sa 1 point, ano ba ito? 1.3. Ayan, so dito guys, area na to, no? Then yung next dito guys. Yan. Okay, so dito na mas area na to isusunod. So ngayon, okay, burahin na natin to siguro. Ayan. Save natin yan. Okay, pagka nag-pullback dito sa 1.25, no? Ayan. So, next is FCG. FCG, guys. Ayan, so this time, medyo maganda ni itsura niya, no? No, diba? Then yung resistance natin nandito yan sa 0.81 at this. Ayan. Dun sa may green box. Tapos ito yung magiging support niya ngayon, ano? So at this 0.77. Okay, so tingnan natin to. For me, pag na-sustain to guys, ayan, kasi possible ng ano to magiging first phase or yung tinatawag nating accumulation phase. Then ito yung start ng price discovery. Okay. So pwedeng ganun yung mangyari or ganyan. Okay. So it depends, no? Ayan. Of course, tingnan natin yung mga susunod scenario for FCG.
Ayan. Then, yung sa daily chart, medyo maganda na to since, of course, matagal naman na kasing nasa taas yung price natin, ano, sa 200-day moving average. Ayan, kaya goods lang to. Ayan, maganda guys yung ano niya, sideways, ano, ayun, diba? Goods. Tapos, ASIN. Check natin yung ASIN. Ayan, so dito naman, ayan, so mukhang ano naman na dito, ano. Ay, talaga nag-hold na guys. Ayan, sa may green box. 5.5 at least. Ayan. So, yung closing niya sa, ano, sa daily chart, sa 5.5, no? Ayan. Pero, kung titignan natin, maganda na yung chart na to, eh. Ayan, no? Okay, maganda na yan. Okay, sa daily chart, kung papansinin natin, ayan, so dito tayo. So, we have a rally here. Tapos, pullback. Then, hindi na gold sa may support, ano, pero naka-recover. So, breakout ulit. Then, medyo na nag-pullback ulit dito malapit sa may support. And right now, is medyo nag-hold, guys. Ayan, so ito yung sinasabi nating nag-hold. Okay. So, once na ano to, na maging stable na dyan, so, pwede tayo ulit mag-retest dito sa 5.9. Ayan, so dito sa area na to. Okay, kasi maraming ano dito, eh. Okay, mga touches. Ayan, o. Strong resistance to. 5.9. Ayan, next. Converge. Ayan, converge naman tayo. For converge, check lang natin sa weekly. So, still nasa resistance pa din. Okay, so medyo alanganin nga lang to. Plus, OB na siya rito, ano? Ayan sa RSI and as well sa stochastic. Okay. So, dapat natin i-consider yan, ano? And sa part na to, nag-rally kanina pero naging weak, eh, oh. Ayan, oh. Kaya for me, it's a 50-50 pag ganito, ano? Ayan. So, kung magbe-breakout kasi, ang pwedeng mangyari dyan. Okay. So, retest dito, tas malaglag. Ayan. So, medyo hindi po magandang idea yung bibili ka sa may, ano, sa may resistance halos. So, yun yung pinaka-delikadong strat. Hindi ba? So, dapat ang bili yan sa may support. Or malapit sa support. Plus. Next natin, plus. Shout out sa mga viewers po natin dyan palagi, ano. Ayan. Sa mga nagko-comment, sa mga nagla-likes. So, for now, for plus, medyo risky na to, guys. Okay. And sa part na to is medyo, ano na siya, ano, kumbaga, bumaluktot na yun. O, diba? At kaya tignan natin to, ano, overbought na siya, eh. So, it doesn't mean naman na porket meron tayong ganito, may trend, eh, dapat ma-hit na yan, ano. So, of course, ano lang to, kumbaga, hint lang na ito na yung possible top, no? Pero it doesn't mean na, ano siya, talagang pupunta dyan, guys. Ayan, kaya for now, tingnan natin to.
Excuse. Medyo minamalat na. So, since meron tayo ditong support, so ang pinaka-support nga lang ito, no? Yung sa gap na to. 21 point, okay, 3. Okay, malapit dyan. Sa may green box na to, or here. Ayan, sa 20, ano, 20.35. Since meron tayo ditong trend line. Ayan, so trend line to 1, 2, 3, and 4. And possible dito, ano. Ganyan. 20. Ayan, so let's see, guys. Yun nga lang kasi dun sa may weekly, ano. Medyo nakakatakot to, ya. Puro berde, tapos ngayon lang nagkapula, guys. Ayan, kaya very alarming yan. Then, yung last, JGS. Okay, nag-hold naman dito, tapos plus crossover. Of course, ang pinaka-target natin, yung dating support, acting as a resistance. So, dito yun sa 25.7. Since ito yung ating horizontal, ano, resistance. Ayan, so nag-hold dito sa may support 23. Pero kahit na mag-retest dito sa may resistance, still bearish pa rin yung trend niyan. Lower highs and lower lows. Ayan, no. Okay, lower highs, tapos lower lows. Low, lower low, lower low, lower low. Ayan. Okay. Then, sa daily chart, check natin. Same here. Of course, hanggat hindi po ito nakakapanik sa taas ng 200, still not safe pa din. At pwede pa rin ito malaglag, no? So, saan pwede malaglag? As low as, ito guys, 18.15. Because kung titignan natin sa weekly, so yun ay possible, ano na to eh. Next stop for this one, ano. Ayan, so just in case lang. Ayan, para aware tayo. So, I think tapos na tayo sa first video. Tapos, meron pa po tayong second video, guys.